ang magkaaway ang makakahanap ng solusyon sa kanilang problema dahil alam nila ang punot-dulo ng kanilang pinag-awayan. Hindi ba? At ang ending din kasi, no, sa post-settlement, sila rin ang mabubuhay sa ganung sitwasyon pagkatapos ng post-settlement. So dapat ang pagkakasunduan nila is kung hindi balance satisfaction ay balance dissatisfaction na tinatawag, no, dahil hindi mo naman 100% makukuha ang gusto mo sa lahat sa kahit anong negotiation, no. So sila ang mag-uusap. So dapat itong Pilipinas maging maging tama ka, no? Wag yung para kang may tama na okay, makikisali ka dyan. Anong i-contribute mo? Diyos ko, another excuse na naman ito para makapag-travel, no? Sa Switzerland pa naman ito. Maganda pa naman yung venue. Admar at MJ. At balita ko, no? Baka may mga bank accounts sa Switzerland. Sas, meron ding sinabi si Zelensky na parang ang hindi daw lalahok dito sa peace forum na ito ay hindi peace-loving na nation. Parang ganun yung naratibo. Oh, akala ko ba gusto mo ng peace? Ano ba? Parang bata itong si Zelensky, no? Parang, ano ba to? Ano to? Pag hindi ka kasama, hindi tayo bate. This is a 5-year-old tactic. Hindi ito adult, no? Let's be frank about the situation. Ganyan ba? Ganyan ba ang gustong pag-ayusin ang dalawang bansa? At ikaw, na leader, ganyan ba? Ang talaga ang pakay mo ay kapayapaan, sasabihin mo yung ibang tao na pag hindi kayo kasama dito, hindi tayo bate, hindi kayo for peace. Diyos mio naman, Santissima, no? Ukraine pa talaga nagturo sa atin tungkol sa kapayapaan, hindi ba? Ito subukan natin ibang anggulo naman. Kasi may nasabi si Pangulong BBM. Sabi niya, and I quote, "The issues that you are facing are similar and in parallel to ours. And therefore, the position of the Philippines takes is always to promote peace." Di kaya, yung pagpunta ni President Zelensky dito ay game changer sa mga magiging tahak ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ngang patutunguhan ng giyera dahil nakausap niya mismo yung presidente na isang bansa na nasira ang teritoryo dahil nga sa giyera. Well, hindi rin natin alam kung ano ang takbo ng utak ngayon ni Pangulong Marcos, no, dahil paiba-iba, iba siya nung senador siya, iba consistent siya nung sa posisyon ng pagiging senador siya to kung presidente, nung naging presidente, iba naman. And every moment parang nag-iiba-iba, no? Like for example, let's take this wiretapping issue. Yung una, AI, tapos ngayon wiretapping. Parang these two are not cohesive, no? So parang merong problem dito sa coherent thinking ngayon sa ating gobyerno. At kaya hindi natin maintindihan kung ano bang gusto anong ibig sabihin diyan ni Bongbong Marcos, na ang naniniwala ba siya na katulad ng pagkakasabi mo, MJ, na naniniwala siya na walang patutunguhan ng gera at mali ang ginawa ng Ukraine, kaya paralel ang ating relasyon? Or pwede rin na natutunan ng Pangulong Marcos kay Zelensky na dirahin mo ang kaaway ng Amerika para ikaw ay respetuhin ng buong mundo. Hindi ba? Iba-ibang lesson yan, no? At makatikim ka ng bilyong-bilyong US dollar aid mula sa Amerika. Baka yan rin ang isa niyang gusto niyang matutunan, hindi ba? Di ba? Kasi yan si Zelensky, no? Nung nanalo yan, i-research nyo yan. European countries don't think highly of him. Kasi nga, ano yan, komedyante biglang presidente, na parang ano ba yan? Tapos nung nasa gera na halos lahat na ng European leaders ay halos magsumamo, nalagay pa sa Vogue. So ano ba yung matututunan? Ano ba yung parallel? Parallel ba ang buhay ni Bongbong kay Zelensky na una hindi gusto ng mga Western countries, tapos biglang nagustuhan nung nakikipaglaban na sa Russia at ayaw na ng peace with Russia? Or parallel ang ating relasyon dahil nakikita ni Bongbong na mali ang foreign policy tinahak ni Zelensky, hindi ba? Kailangan natin i-unpack ang sinasabi ni Bongbong Marcos at mahihirapan nga tayong i-unpack ito dahil nga
hindi coherent ang mga pinagsasabi ng mga presidente in the past years regarding foreign policy. Lalo pat sinabi rin ni Pangulong Marcos recently na hindi siya nagtatrabaho sa US o China. He's working for the Philippines. Pero ang kanyang mga hakbang baga, ika nga action speaks louder than words, di ba, Sas? Well, kung ipopromote mo na halimbawa the US is necessary for the security in Asia Pacific, bakit? Ano ba yung security threat at kailangan ng United States? Hindi ba? Ano ba yung security threat? Di ba? Ano ba to? Kailangan nitong himayin, no? Ang problema kasi sa gobyerno ito ay hindi niya hinihimay. At ang problema rin is ayaw nila ng alternatibong mga pananaw at ito ay hinaharang ng mga mas mainstream na media kaysa sa SMNI, no? Dahil nga ewan ko mas gusto pa nilang pakinggan yung US Navy, yung intelligence officer ng US Navy paulit-ulit na ini-interview, no?